Yun, kwento ko lang sa inyo kung paano ko ba muling naibalik yung aking kumpiyansa sa pagbibisikleta, pagbabike. Nung una, ganyan din ako, takot na takot din. Halos hindi ko muna pinilit yung sarili ko na makapagbisikleta. Talagang hinintay ko muna yung mga pagkakataon. Siguro umabot ng 2 buwan bago muli ako nakapagbisikleta. Nung unang pagpasok ko sa trabaho ay nag-commute muna ako. Nandun yung takot, nandun yung kaba, dun yung takot, nandun yung kaba sa araw-araw na pagpasok ko. Halos nung unang araw ko nga ay hindi ko pa kayang mag-isa talaga. Talagang nagpahatid pa ako sa asawa ko. Baka iniisip nyo na malakas yung loob ko, hindi po. Napakahina po ng loob ko nung time na pumasok ako sa trabaho. Talagang nandun pa yung kalakasan ni anxiety. Pero pinilit ko talaga yung sarili ko para pumasok. Kasi parang naging wake up call na sa akin yun eh. Sabi ko, ang itineta ko sa isip ko, kailangan ko magtrabaho. Kawawa yung mga anak ko pagka wala kami nakain. Hindi pa pwedeng magdildil kami ng asin. Ayun yung tinata ko sa isip ko. Yung time na papasok ako ng trabaho kahit napakalakas pa ni anxiety. So unang commute ko talagang takot yung nangingibabaw. Dinadalaw ako sa sasakyan, sa jeep. Talagang nandun yung takot at kaba. Talagang takot yung nangingibabaw. Pinilit kong magtrabaho, pumasok ng trabaho. Kahit sa trabaho para kang aatakihin. Napakatindi nun. Para kang aatakihin sa lahat ng oras, nakikipaglaban ka. So pinilit ko rin yung sarili ko. Napauwi na ako niyan. Medyo traffic sa daan at medyo madulas yung daan. So nung una yan, nag-commute muna ako. Di ko muna pinilit yung sarili ko na magbisikleta kasi nandun pa yung hilo eh. Lakas pa talaga. Talagang pinipilit ko lang labanan sa isang buong araw. And then nung mga time na nasanay na ako sa commute, siguro 1 week yun, medyo nalalabanan ko na yung takot at kaba. Kaya ko na siyang medyo kaya ko palang i-manage. Talagang nagdasal ako. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, magbabike po ako papuntang trabaho. Hindi po pwedeng ganito lang na mahina ako. Kailangan may upgrade ko yung lakas ko, maibalik ko yung lakas ko. Ayun yung laging nasa isip ko nun. At nagdasal ako. Talagang pinagdasal ko na tulungan niya akong magbike nang sa ganun ay maibalik yung dating lakas ko kahit papano. So hindi naman ako binigo ni Lord. Talagang tinulungan niya ako. Kahit nung unang araw ng pagbibisikleta ko ay nandun yung hilo, takot yung nangingibabaw sa araw-araw, tapos yung hingal, talaga nandun yung hilo na para ako magkukulaps. Pero nilabanan ko yun na kahit nagpumipidal ako grabing hilo, pati sa batok ang sakit. Talagang pinilit ko yung sarili ko at tinapangan ko ng loob ko, nilaksan ko yung loob ko. Ayun yung unang araw. Pangalawang araw ganun pa rin. Talagang hindi naman siya basta-basta mawawala agad-agad. Hindi siya instant na mawawala. Nandun pa rin yung hilo, yung kaba, yung takot na nangingibabaw sa'yo. Nandun pa rin yung para kang magkukulaps. Papunta at pabalik talaga nagbibisikleta ako. Siguro papuntang trabaho, estimated time is 30 minutes na pagbabike papuntang trabaho yun, and then 30 minutes pa uwi ulit. Ayun po, talagang nung umpisa nag-struggle din ako. Lahat naman tayo is mag-struggle talaga sa umpisa, and then dumaan yung mga araw, mga buwan, ganyan hanggat sa nasanay na kahit na nandun yung hilo at bigat ng nararamdaman mo, yung mga pangit na pakiramdam, may immune ka sa mga pangit na pakiramdam hanggat sa babaliwalain mo na siya. Ayun po yung umpisa ng balik trabaho muli ako at nagbike ako. Talaga ipinanalangin ko
na ibalik niya yung lakas ko at hindi naman niya ako binigo. And then advice ko lang sa mga nahihirapan dyan, yung mga nagsasuffer din ng anxiety, talagang hindi ka gagaling or matagal kang gagaling hanggat hindi mo hinaharap yung takot mo, hanggat di mo nilalabanan yung takot mo na nandiyan ka lang nagkukulong sa kwarto mo. Matagal kang gagaling po yan. So ang pinaka-advice ko talaga sa madali ang paggaling talaga, kailangan harapin mo yung takot mo na punong-puno ka ng tapang, na kung saan na ipakita mo sa mahal na Panginoon Diyos na hindi ka natatakot sa mga pangit na pakiramdam na yan. Kumbaga yung pagdarasal mo ay tatapatan mo ng ng pananampalataya mo, na kakayanin mo yung lahat, na ipakita mo sa Kanya na hindi ka natatakot sa mga pangit na pakiramdam na yan. Kumbaga i-confess mo sa Kanya na kaya mo yan, i-confess mo kay Lord na kaya mo yan, kakayanin mo yan, at hindi ka magpapadaig o magpapatalo dyan. Wag mo i-confess sa Kanya na hindi mo kaya, na nahihirapan ka na, ang sobra na yung paghihirap mo. Wag mo i-confess sa Kanya yan, dahil ayaw na ayaw ni Lord yung mga ganyang style. So ang lagi mong ilagay sa mindset mo, lagi mong itatak sa isip mo na kayang-kaya mo yan, na kasama mo si Lord sa lahat ng oras, ginagabayan ka niya sa lahat ng oras. Huwag kang matakot dahil yakap-yakap ka niya sa lahat ng oras. Yun lang yung lagi mong iisipin. Kumbaga sa lahat ng hirap na yan na nararanasan mo, ipakita mo kay Lord na hindi ka natatakot, na kayang-kaya mo yan at hindi ka magpapadaig dyan. Yung pagdarasal mo ay sabayan mo ng action, na kung saan pinapakita mo sa Kanya na hindi ka nagpapadaig dyan sa iyong sakit na yan, sa mga pangit na pakiramdam na yan. Tapatan mo ng pananampalataya yung pagdarasal mo sa Kanya, dahil ang totoo ay lagi siyang nakagabay sa atin, at dahil ang totoo ay pinagaling niya na tayo. Ang isang kulang na lang, yung faith mo na lang, ipakita mo sa Kanya na kaya mo yan, kasi yun na lang talaga yung kulang Kumbaga yung power niya nandyan na yung himala nandyan na. Ang problema na lang, pinairal mo kasi yung takot mo, na kung saan kinukonfess mo hindi mo kaya, na grabe yung hirap na pinagdaraanan mo, hindi mo pa kaya. Hindi mo kasi tinatapatan ng iyong tapang sa lakas ng loob, o hindi mo tinatapatan ng pananampalataya mo yung mga bagay-bagay. Dapat kasi nasa atin din yung action. Kumbaga ikaw din yung magpapagaling sa'yo. Hindi naman gagaling na nasa bahay ka lang, hindi ka gagaling na nasa bahay ka lang. O kumbaga sa madaling salita, hindi ka naman gagaling ng puro si Lord lang, na lagi ka lang nagdarasal. Kumbaga sabayan mo rin ng action yun. Kumbaga pilitin mo rin, gawan mo rin ng paraan para gumaling ka. Tulad ka na sinabi ko, hindi ka gagaling kung nasa bahay ka lang, kung may sakit ka, kung nasa bahay ka lang, nakahiga ka lang, gagaling ka ba nun? Sabayan mo rin ng action. Yun ang gusto kong ipunto. Meron nga tayong sikat na kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So sabayan mo ng pagpupursigi na kailangan mo gumaling, na hindi pwedeng nakahilata ka na lang, hindi pwedeng ganito, kailangan ibalik ko yung dating ako, hindi naman ako ganito dati, matapang naman ako dati. So yan dapat yung lagi nasa puso at isip nyo. Yan yung laging isa isip nyo, na kailangan ibalik nyo yung dating kayo, kailangan lumakas muli ako, kayang kaya ko ang anxiety na ito, hindi ako magpapatalo sa sakit na ito. Okay, punta naman tayo dun sa mga kinain ko, paano ako gumaling naman. Marami din po akong iniwasan na pagkain, at marami din akong kinatakutan na pagkain. Pwede ba sa akin to? Okay ba sa akin yan?
Hindi ba lalala yung anxiety ko neto pag kumain ako niyan? So katulad nyo rin po ako na maraming kinatakutan pagdating sa pagkain. Nung umpisa po yan, nung kalakasan ng anxiety ko. Pero ngayon halos lahat naman ngayon nakakain ko na. Kung ano yung kinakain ko dati, nakakain ko naman ngayon. So punta tayo doon kung ano nga ba yung madalas kong kainin nun. Nung una kasi nandun pa yung worries sa mga kakainin ko. So more on malunggay ako nun sa trabaho. Siguro sa loob ng 1 week 3 beses ako magulam ng malunggay na sahog, may sahog na malunggay. So lahat ng pagkain ko may malunggay. Kalabasa magigisa ako, lalagyan ko ng malunggay. Munggo may malunggay. More on gulay ako nun. Minsan pa nga nilagyan ko lang ng konting sabaw, tapos may malunggay, kalabasa, ganyan. Basta more on malunggay po ako nun. Malakas din po magpagaling yun. So subukan nyo rin po na kumain ng mga ganyan. So sa umpisa lang po talaga yan. Sa umpisa nandyan po talaga yung worries pati sa mga kakainin. Pero sasabihin ko po sa inyo, darating uli yung time na maibabalik nyo muli yung sigla nyo sa pagkain. Darating uli yung time na lahat ng kinakain nyo dati makakain nyo po muli. Okay, i-share ko nga rin po pala yung isa pang exercise na napagaling po sa akin. Kasi marami nakaka-experience na takot lumabas ng bahay. Ultimo lumabas ng bahay is takot na takot. Huwag po kayong mag-alala dahil na-experience ko rin po yan nung kalakasan ng anxiety ko. Halos takot akong lumabas ng bahay. Makakita lang ako ng maraming tao is takot na ako, para na akong aatakihin sa puso. Makarinig lang ako ng konting ingay, so napaka-sensitive po. Ang ginawa ko nun, bumili ako ng jumping rope, nagja-jumping rope ako sa bahay. So isa rin sa malaki na itulong sa akin yung jumping rope. Napakaganda po kasi na nag-exercise din tayo sa araw-araw. So napakalaking benepisyo po yan. Napakaganda na pinagpapawisan tayo sa araw-araw dahil napapaganda yung circulation ng ating dugo. Tapos nakakapag-release ng happy hormones yan. Isa pa, bumabalik yung dati mong kumpiyansa dahil sa pag-eehersisyo. Kumbaga, lumalakas yung pangangatawan natin pag nag-exercise tayo. So isa rin po yan sa nagpagaling sa akin. Nag-jumping rope ako kahit nandun yung hilo, hindi ko pinapansin. Yung hingal, yan, na para akong maatakihin sa puso. Yung mga time na kalakasan ng anxiety ko pag ginagawa ko yung jumping rope. Pero malaking naitulong sa akin yun dahil ang bilis pagpawisan sa jumping rope talaga. So isa rin sa nagpagaling sa akin yan na exercise, jumping rope. Nakatulong din sa akin yung paminsan-minsan sumasama ako sa palengke. Kahit na napakalakas ng anxiety ko, ng hilo ko napakalakas, sumasama-sama ako sa palengke. Yung pamamaraan na po yun ay unti-unti mo kasing nalalabanan yung takot mo, na kung saan nakakita ka ng maraming tao, kung takot ka sa maraming tao, unti-unti mong nalalabanan yung mga takot mo. Kahit pa unti-unti, talagang nakakatulong yan. Yung simpleng pagpapaaraw mo, nakakatulong yan kasi nilalabanan mo yung takot mo yan. Yung hilo mo, unti-unti mo siyang malalabanan. Kasi mga pangit na pakiramdam kasi, may immune yung katawan natin dyan hanggat sa hindi na siya papansinin ng katawan mo, doon naman siya unti-unting mawawala. Kapag hindi na siya pinansin ng katawan mo, hindi mo na siya gaano naiisip, doon siya unti-unting bibitaw. So napakaganda napaka-importante na kahit sa maliit na bagay, yung pagsama-sama nyo sa palengke, huwag yung pansinin yung hilo nyo. Ako nga hilong-hilo talaga, sumasama ako sa palengke. Yung para akong aatakihin sa puso, sumasama pa rin ako. So laban lang talaga, tapatan mo lang talaga ng tapang, lakas ng loob at pananampalataya, kapit sa taas. Tapatan mo yan sa lahat ng oras. Talagang tapatan mo ng ganyan. Nag-uumpisa po kasi ang lahat-lahat sa takot sa kamatayan, worries na baka maulit muli yung panic attack mo,
yung worst na sinapit mo na yun, so ayaw na ayaw mo na uling mauulit yun, kaya nagkakaroon tayo ng takot tayong mapalayo, takot tayong bumiyahe mag-isa, gusto natin may kasama tayo palagi sa lahat ng oras. So ang lahat ng root ng yan ay takot na maulit, kasi yung panic attack mo na napakapangit sa pakiramdam talaga, yung tipong para kang nag-aagaw buhay talaga, as in nag-aagaw buhay ka na nga nun. So kailangan mo tulungan yung sarili mo na wag maisip yan, yung mga bagay na yan. Kailangan maitatak mo sa isip mo na walang mangyayari sa'yo masama. Nagagawa mo naman dati yan, yung pagkukommute ng malayo, yung nakakalabas ng bahay na malaya ka, na wala kang worries. So kailangan mo itatak sa isip mo yan, at isa-isip mo na lagi na kailangan maibalik mo yan, yung mga dati mong ginagawa. Punta naman tayo dun sa dumating kasi sa point na for example nasa 70% ka na ng iyong kagalingan, tapos bigla ka na namang sinumpong. Parang bumalik yung anxiety mo, yung dating lakas ng anxiety mo. Ang pinaka-advice ko dyan ay wag mong iisipin na nag-back to zero ka. Diba nasa 70% ka na, tapos bigla kang sinumpong. Wag mong iisipin na nag-back to zero ka. Ang isipin mo lang ay tinalo mo na dati si anxiety. Alam mo na yung mga panlilin lang niya, tinalo na kita dati. Kumbaga hahamunin mo siya na alam ko na yung sikreto mo, inubaran na kita ng maskara, anxiety. So wala kang karapatang takutin ako. Yun lang laging i-mindset mo. Wag mong iisipin na nag-back to zero ka. Nandun na dapat sa point na kailangan may ibalik mo muli yung dating kumpiyansa mo. Wag mong iisipin na pag nag-back to zero ka. Ang isipin mo lang ay tinalo mo na si anxiety, nubaran mo na siya ng maskara, alam mo na yung sekreto niya, yung mga panlilin lang niya, at wag kang magpapatalo sa mga sintomas na ipapadala niya. Guys, aminin ko rin sa inyo, dumating din ako sa prosesong ganyan, dumating din ako sa part na ganyan, na kung saan nandun na ako sa 70%, tapos bigla akong sinumpong. So wag kayong mag-alala, dahil normal lang po yan, normal lang na dumadaan tayo sa ganyang proseso. Talagang dadaan tayo sa ganyan. Ako man, dumaan ako sa ganyan, pero ang inisip ko nun ay hindi pwedeng ganito, malakas na ako, sabi, hindi mo ako pwedeng mauuto, anxiety. Ayun yung tinatak ko sa isip ko nun kumbaga hinamon ko siya talaga kung hanggang saan siya, hinamon ko yung anxiety ko kung hanggang saan siya. Hindi ko iniisip na nag back to zero ako. So ayun yung pinaka-advice ko talaga, wag nyong iisipin na nag back to zero kayo. Wag nyong iisipin na nag back to zero kayo kapag dumating yung time na sinimpong muli kayo. Ang lagi nyo lang isa-isip ay kailangan nyo lumakas, kailangan nyo ibalik yung dating lakas nyo. Tinalo nyo na si anxiety at tinubaran nyo na siya ng maskara, alam nyo na yung mga panlilin lang niya. Okay, medyo napakahaba ng biyahe ko, napakabilis ng mga sasakyan dyan. Medyo mabilis pa ako mag bike dyan. Ang nangyayari kasi niyan is nagbablog ako, so maalog yung camera ko sa harap, kaya medyo binabagalan ko lang. Pero kung di ako nagbablog, medyo mabilis ako dyan. Tsaka na ulan, matalsik, medyo alalay ako sa pagpedal kasi sobrang talsik niyan. So araw-araw ako niyan, malaki na itulong din sa akin yan talaga. Napakalaki na itulong sa akin yan. Araw-araw akong pinagpapawisan, nagsisirculate yung dugo ko talaga. Malaking tulong yan, napakalaking benefits niyan. Pero dapat yan, kasabay niyan doble ingat, kasi ilang pulgada lang yung distansya ko sa mga sasakyan, napakabibilis na mga sasakyan yan. So papunta at pabalik, papunta sa trabaho, nagbabike ako, pabalik, nagbabike muli ako. Medyo malapit na yung bahay ko yan, siguro nasa 15 minutes pa, 15 minutes na lang nandun na ako sa bahay. Ayan makikita nyo naman grabing mga sasakyan na yan, lalo pag di maulan, talagang ang bibilis nyan.
Ako man, hindi ako makapaniwala na ano eh, akala ko hindi na ako makakapagbisikleta muli. Nawala na yung kumpiyansa ko dati. Talaga sabi ko magko-commute na lang ako. Pero ang tinatak ko sa mindset ko, kailangan gumaling ako. Kailangan mapalakas ko muli yung dating ako. Kailangan ibalik ko yung dating lakas ko. Kaya talaga nagdasal ako na kailangan ko magbisikleta, kailangan ko palakasin ang sarili ko. At hindi naman ako binigyan ni Lord. Talagang ipinagkaloob niya sa akin yung tapang at lakas sa araw-araw. Ganun lang naman yung sikreto eh. Pagka lumakas yung loob nyo talaga, talagang baliwala na sa inyo lahat na yan. Mga sintomas, mga pangit na pakiramdam na yan. Baliwala na sa inyo yan pagka lumakas yung loob nyo. Kumbaga yung pagdarasal nyo, sabayan nyo rin ang aksyon. Yung pagdarasal nyo, yung gabi-gabi, umaga, yung pagdarasal nyo na yan, sabayan nyo rin ang aksyon na kung saan nag-exercise din kayo. Kumbaga tinutulungan nyo rin yung sarili nyo na gumaling. Huwag yung nasa loob lang ng bahay, kasi walang mangyayari kung nasa loob ka lang ng bahay. Napakaraming nagme-message sa akin na ganyan, na talagang hindi nila hinarap yung takot nila, tuloy ilang taon na silang nagdurusa, hindi man lang nila na harap yung mga kinakatakutan nila. Nandun lang sila sa bahay, mas pinili nila dun sa bahay nila na hindi naman sila gagaling talaga. Ito po yung pinakamabisang paraan talaga ng paggaling, mabilisang paraan ng paggaling, na kung saan inaharap mo yung takot mo. Hindi ka nagpapagapi sa mga pangit na pakiramdam, sa mga simpleng hilo. Kasi pagka na-overcome mo si anxiety, napakaraming benepisyo niyan. Yung mga simpleng lagnat, simpleng trangkaso, baliwala na sa'yo yan, babaliwalain mo na yan. Yung dating makasalanan ikaw, magbabago ka. Malaking pagbabago mangyayari sa'yo. Ako man, aminin ko, ang laki ng pinagbago ko talaga simula nung na-overcome ko ito. At hindi na ako babalik pa sa dating ako. Yun yung mga benefits talaga yan. Isa pang benefits kapag na-overcome mo si anxiety, lahat ng mga nararamdaman mo, simpleng sakit ng katawan mo, babaliwalain mo na yan. Kapag na-overcome mo si anxiety, baliwala na sa'yo yan, para ka ng immortal kapag na-overcome mo si anxiety. Pinakamalaking benefits talaga, magiging malapit ka sa Panginoon kapag na-overcome mo si anxiety. Ngayon pa nga lang na hindi mo na-overcome si anxiety, talagang malapit na yung loob mo sa Panginoon. Lagi ka na nagdarasal. Kumbaga kinalimutan mo na yung dating makasalanang ikaw. Yun po yung kagandahan talaga dito. Maidagdag ko na rin, no? Meron kasi sa akin nag-PM sa YouTube. 2 years na siya nagsasuffer ng anxiety. Hindi niya kasi hinarap yung takot niya. Kumbaga mas pinili niya sa bukid. Hindi niya hinarap ng maaga yung kanyang takot, na kung saan takot siya sa maraming tao, at may nag-advise din sa kanya na wag daw madaliin. Pero yung 2 years na medyo mahaba na po yun, dapat inagapan niya yung kanyang anxiety. So ang pinaka-advice ko lang dun, talagang harapin mo yung takot mo habang maaga. Kasi naharap mo na yung mga fear mo, yung mga hilo mo, yung mga bigat sa dibdib mo, lahat ng yan na mo na na harap mo na siya. So kung may isa kang kinakatakutan, kunyari sa tao talaga, takot ka sa maraming tao, harapin mo yun. Kasi hanggat di mo hinaharap yun, yung takot mo na yun, ay hindi mo siya ma-overcome talaga. Kailangan harapin mo yun. Kung ikaw, alam mo, kung ikaw na isa sa nagsasuffer ng anxiety, kung alam mo may kinakatakutan ka, kailangan harapin mo yun. Kailangan ni isa, wala kang palalampasin. Kailangan harapin mo yun, dahil hindi mo siya ma-overcome kapag hindi mo hinarap yun. Isa rin yun sa napakamabisang paraan para ma-overcome mo si anxiety. Face your fears, ika nga. Magbibigay pa ako ng isang tips. Kung isa ka man ngayon na natatakot bumiyahe, natatakot sa trabaho, takot mag-isa, dapat meron kang kahit pa paano meron kang pangontra dyan. Ako doon dati, tips ko lang to, meron ako laging baon na
na rosary sa aking bulsa. Pagka inaatake na ako ng takot, yung takot na nangingibabaw sa akin, iniipo ko lang yun talaga. Iniipo ko, medyo kumakalma ako nun. Tapos iniisip ko nun na kasama ko si Lord. Pagka iniipo ko yung rosary na yun, talagang kumakalma ako. Yun lang talaga yung ginawa ko talaga. Inapatan ko ng pananampalataya talaga, sa kabila ng lahat talaga. Yun lang po talaga yung pinakasikreto. Hindi ka gagaling sa gamot na yan eh. So lahat na nagsasuffer nito ay wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Talagang sa umpisa lang yan. Naranasan din namin lahat ng naranasan nyo. Kumbaga dumanas din kami sa paghihirap. Kami lang yung unang graduate at gagraduate din ngayon. So wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Kayang kaya nyo yan. Wag kayong susuko. Talagang ipakita nyo lang talaga sa mahal na Panginoon Diyos ang iyong pananampalataya talaga. Yan talaga yung pinakasusi dyan. Yung gamot na yan, baliwala yan. Kahit ilang taon ka mag-take ng gamot, ay hindi ka gagaling dyan. Hindi ka instant. Sa pag-inom mo ng gamot ay walang instant na paggaling. Sa pag-inom mo ng gamot, akala mo gagaling ka na. Baliwala po yan. Base po sa aking experience, sariling experience, talagang magpapagaling sa iyo yung pananampalataya mo kay Lord at yung pagsusumikap mo sa iyong paggaling, na kung saan nag-exercise ka sa umaga, lumalabas ka at hinaharap mo yung takot mo. Kung nasa loob ka lang ng bahay ay matagal kang magsasuffer niyan. Magdurusa ka lang ng mahabang panahon kung hindi mo siya hinaharap. So ngayon pa lang, aksyonan mo na. Tapusin mo na yung takot na yan. Ang anxiety ay walang ginawang mabuti sa atin, kundi linlangin lang tayo. Linlangin tayo sa mga sintomas na pinapadala niya. Yung mga bigat sa ulo, parang high blood, kasama yung batok, yung madalas na pagkahilo, para ka magko-collapse, matutumba. Yung sa dibdib, nakala mo ay may sakit ka na sa puso, yung hirap sa paghinga, lahat pong yan ay panlilin lang ni anxiety. Pero hanggang dyan lang po siya. Hindi niya tayo kayang itumba. Hanggang dyan lang siya, hanggang panlilin lang siya, mahilig lang siya manghilin lang, kumbaga inuuto niya lang tayo. So wag na wag ka magpapauto sa kanya. Kapag nagpauto ka sa kanya, sa mga panlilin lang niya yan, ay tuwan-tuwa yan. Napakalaking tuwa niyan kapag nagpalinlang ka sa kanya. Huwag kang magpapadaig, huwag mo sasang-ayunan yung kahit anong hilo mo, kahit anong panlalambot mo, huwag mo sasang-ayunan yan. Dahil isa yan sa panlilinlang ni anxiety. So kapit lang. So kami lang yung unang graduate, kami lang yung first batch, gagraduate din kayo. Tiwala lang sa sarili, kapit lang sa Panginoon. Kayang-kaya nyo yan. Ganyan lang po talaga sa umpisa. Dumanas din kami na napaka hirap. Pagsubok lang yan. Ang ating Panginoong Jesucristo nga ay hindi rin nakaligtas sa pagsubok. Nagkaroon din siya ng pagsubok. So lahat tayo ay mayroong pagsubok. Hindi tayo makakaligtas sa pagsubok o hindi tayo makakaiwas sa pagsubok. Ang mahalaga niyan ay kung paano natin malalampasan yung pagsubok na yon. So tiwala lang tayo. Kayang-kaya natin yan. Kinaya namin, kakayanin nyo rin yan. So maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa aking channel. Patuloy nyong suportahan ang ating channel nang sa ganun ay marami pa tayo matulungan, mapalakas natin yung loob nila. Nang sa ganun ay gumaling din sila, dahil alam ko yung hirap ng mayroong anxiety. So maraming salamat. Malapit na rin ako. Mga seconds na lang nandito na ako sa bahay. So maraming salamat sa Panginoon at hinatid niya ako ng ligtas sa daan. Iningatan niya ako sa daan. Laking pasalamat ko sa araw-araw, sa mga kalakasan, kaligtasan at kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat guys. See you on my next video.
naman ako. Bunjing kay.